Sumapit man ang gabi, hindi ako bibitaw. Dahil alam kong sa pagdating ng bukang liwayway, ako pa rin ang pipiliin mo. Dahil naramdaman ko na tunay ang pagmamahal mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Malinaw ang nararamdaman ko. Mahal ko si Ethan. At sa mga pinapakita niya sa akin, alam kong magkatulad kami ng nararamdaman. Sa gabing to, susuklian kong mabuting puso niya. Hindi ko gagawin to dahil sa tawag ng laman, kundi gagawin ko to dahil mahal ko siya. Mula sa gabing dahan-dahang nagbabago ang panahon, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. At kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, eto ako. Naging parang isang bata sa pagitan ng dalawang hita ni Ethan. Alam kong gising siya at alam kong nagugustuhan niya ang ginagawa ko. Kasi naman, ang ingay ni Ethan. Tapos yung katawan niya, parang naninigas dahil sa ginagawa ko. Siguro naman alam niyo na kung ano tong pinagkakaabalahan ko ngayon. Bawal ang masyadong detalye at baka mapagalitan tayo. Kaya ito, andito lang ako. Nadede, kaya lang ang tagal ng gatas. Ato ba? Bigla na lang akong sinabunutan ni Ethan. Tapos idiniin niya yung mukha ko sa dede. Kaya ito, akala ko katapusan ko na. Hindi ako makahingi. Napaluha na lang talaga ang mga mata ko. Tapos parang may mainit na dumaloy sa lalamunan ko. At ilang saglit pa, sa wakas nakahinga na ako. Binitiwan na ni Ethan ang buho ko at eto, parang nanghina siya ng sobra dahil sa nangyari. Gagi. Nalunok ko. Okay lang ba yun? Eto, nagtungo muna ako sa kusina at uminom ako ng tubig. Habang umiinom ako ng tubig, napatulala na lang talaga ako dahil sa nangyari. Okay lang ba yun? Baka magbago si Ethan. Baka bukas, di na niya ako pansinin. Medyo natakot talaga ako dahil sa ginawa ko. Kasi unang beses kong ginawa yan sa buong buhay ko. Kaya natatakot ako. Paano kung sa pagsapit ng bukas di na niya ako kausapin? At iwanan na niya ako. Napaupo tuloy ako dito sa sala habang umiinom ng tubig habang nakatulala. Medyo natakot kasi talaga ako sa nangyari. At ilang saglit pa, lumabas na si Ethan ng silid ko. At nang makita niya ako, lumapit siya kaagad at naupo sa tabi ko. Piero, okay ka lang ba? Di ka na kasi bumalik sa silid. Nag-aalala ako. Sorry Ethan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na ulitin. Huwag kang magalit sa akin, please. Piero, hindi ako galit. Ano ka ba? Bakit ka nag-iisip ng ganyan? At saka, regalo ko sa'yo yun, di ba? Tara na. Matulog na tayo. Sigurado ka ba, Ethan? Di ka galit? Baka kasi bukas pag-ising natin hindi mo na ako pansinin.
Piero, huwag kang mag-isip ng ganyan. At dito lang ako at di ako magagalit kahit anong mangyari. Wika ni Ethan na eto, niyakap ako ng mahigpit. Ethan, huwag ka mawawala sa buhay ko ah. Mahal na kasi kita. Piero, huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala sa buhay mo. Tara na, matulog na tayo. Wika ni Ethan na eto, alo, binuhat pa ako patungo sa silid. At marahan niya akong inihiga sa kama. Tapos, nahiga na din siya sa tabi ko na, eto, niyakap ako ng mahigpit. At kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ipinikit ko na ang mga mata ko. At sana sa pagising ko, sana andito pa din sa tabi ko si Ethan. Maaga ako nagising. At ba, tulog na tulog pa ang asawa kong si Piero. Inggit kayo, no? Magaling sumubo yan. Kaya ang sagad. Kaya naman bago pa siya magising, nagluto na ako ng umagahan naming dalawa. Siyempre, ganun talaga kapag mahal mo ang asawa mo. Aalagaan at pagsisilbihan mo. Kaya nang makapagluto na ako, eto, gigisingin ko na sana siya. Kaya lang, lumabas na siya sa kwarto at diretso na dito sa harapan ko. Piero, yung kagabi, ikaw ang galing mo. Ginulat mo ako. Ethan, sorry. Hindi ka galit. Piero, paulit-ulit na tayo. Hindi ako galit at saka magaling ka pala. Tara, kain na tayo. Kaya to, pinaupo ko na siya sa tabi ko at ipinaglagay ko na ng pagkain sa plato niya para di mahirapan. Ganyan ko kamahal si Piero. Piero, kumain ka ng madami tapos lalabas tayo. Magde-date tayo tapos kakain tayo ng cotton candy at ice cream. At pag uwi natin, ikaw naman ang kakainin ko. Uy, Ethan, nakakahiya. Madaming nakikinig. Di mainggit na lang sila, Piero. Basta ang mahalaga, mahal na mahal kita. Dali mo na kumain. Tapos, sabay na tayo maligo. Sige, Ethan. Wika naman ni Piero. Kaya ito, pagkakain na umagahan, naligo na kami kaagad. Sabay kami, kaya lang, wala naman nangyari. Tanghali na kasi. Pag-uwi na lang. At eto, kahit saan na lang talaga kami makarating. Ang mahalaga, masaya. Kasama namin si Taka na eto, laging tulog. At sa bawat paglipas ng mga oras, masaya lang talaga kami ni Piero. Hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng mga oras. Dapit hapon na naman. Kaya umuwi na kami. At dahil nasa labas kami buong maghapon, maliligo talaga muna kami. Kaya ito, pagpasok namin sa bahay, nagtanong kaagad si Piero sa akin. Ethan, parang di ata natin nailak ang pinto. Bukas Hala, baka di natin naisara ng maayos, Piero. Oo nga, Ethan. Baka di natin naisara ng maayos. Naliligo na muna ako. Ang lagkit ko na
Sige, Piero. Maligo ka na. Ihanda ko ng susuotin mo. Kaya ito, pagpasok ni Piero sa banyo, ako naman, nagtungo na sa silid kung saan nakita kong natutulog si Taka. Nauna kasi siyang pumasok kanina tapos tulog agad. Napagod siguro kaya eto, ikukuha ko na ng damit si Piero sa aparador niya. Pagbukas ko ng pinto ng aparador, biglang may humawak sa ulo ko tapos may nagtakip ng panyo sa mukha ko. Hindi ako nakapanlaban dahil sa nangyari. Pinilit ko naman pero tila ba nanghina na lang ako bigla at nawalan ng lakas. Piero, tulungan mo ako.